Pinanganak ako sa Japan at pumasok rin ako sa nursery school. Umuwi kaming pamilya sa Peru at tumira doon ng 4 na taon. Naranasan ko doon ang grade 1 hanggang grade 4 kaya sinabi ng magulang ko na umuwi na tayo sa Japan. Masaya ako na babalik kami sa Japan. Kahit noong nasa Peru kami ay nanonood ako ng anime ng Japan kaya inisip ko rin na gusto kong bumalik ng Japan. Noong panahong iyon, hindi ko naisip kung paano makikipagkaibigan. Maliban sa konnichiwa ay nakalimutan ko na ang Japanese. Noong unang klase ko pagdating sa Japan, kinausap ako ng mga kaklase ko. Pero hindi ko sila naiintindihan kaya nanahimik lang ako. Sa Y Elementary School, mayroong Nihongo class. Masaya ako sa Nihongo class pero ako at isa ko pang kasama ang hindi makaintindihan ng Japanese at hindi ako masyadong makapagsalita. Napapagalitan ako ng teacher dahil hindi ko naipapasa ang assignment at hindi ko rin alam kung ano ba ang assignments. Wala rin akong ganong kaibigan at negative ang feelings ko. Noong time na iyon ay pumupunta rin ako sa Colorful. Lumipat ng tirahan ang pamilya ko para makapasok ako sa school kung nasaan ang Colorful. Masaya ako na nakalipat ako sa T Elementary School. Masaya akong matuto ng Nihongo at mabait din ang mga kaibigan ko. Sa Colorful, pinapakuha nila kami ng hiragana test kaya nagawa kong maalala ito. Sa bahay, tinatanong ko rin si mama tungkol sa kanji pero busy siya kaya hindi ako masyadong nakapagtanong. Mahilig akong magturo sa kaibigan ko kaya nagawa ko rin mag-memorize mula sa pagtuturo ko sa kaibigan kong kakarating lang sa Japan. Nasa grade 6 ako noon. Sa elementary sa Peru, kapag mababa ang score sa test, may chance na hindi makapagpatuloy sa kasunod na grade. Kaya nag-alala ako at nagtaka kung bakit kahit ang baba ng score ko noong grade 5 ay napagpatuloy ako sa grade 6 at hindi ako maiiwan sa grade 5. Noong time na iyon ay may 3 akong naging close na kaibigan. Pagpasok ko sa junior high, isa lang sa kaibigan ko ang nakasama ko. Ako sa section 9 at siya naman sa section 1. Malayo ang classroom namin kaya bihira kami nakapag-usap. Kapag nagkasama kami sa PE ay masaya kami at maraming pinag-uusapan. Noong first year pa lang ay hindi ko iniisip ang tungkol sa senior high school. Kaso mababa ang mga grades ko. Hindi ko namalayan, third year na ako at lahat sila ay seryoso nang nag-aaral. Nagsimula akong mag-alala. Hindi ko alam kung paano mag-aaral ng Japanese. Ang alam ko lang sa Japanese ay hiragana, katakana, at ilang kanji mula sa grade 1 at 2 elementary. Medyo naging negative ang feelings ko at kinausap ko ang nanay ko. Noong katapusan ng third year, pinag-usapan namin ng teacher ang tungkol sa senior high. Naisip ko na gusto ko pumasok sa I-High School at K-High School. Pero sabi ng teacher ko na ang level na mapapasukan ko ay ang night class sa I-High School. Wala akong confidence sa sarili pero naisip kong magsikap mag-aral. Ang totoo ay gusto kong makapasok sa pang-umaga ng I-High School pero pinalit ko ito sa K-High School. Sabi rin ni nanay ko na okay ang K-High School kasi malapit lang sa bahay. Lahat ng kaibigan ko ay nagsabing pupunta sila sa pang-umaga ng I-High School. Sabi ni nanay, may kakayahan ka Camila kaya galingan mo at mag-exam ka sa K at I High School. Nang subukan ko, natanggap ako sa K High School. Sobrang saya ko. Ginalingan ko mag-aral kaya tumaas ang score ko sa Math, Science at English. Habang nasa third year ako, naipasa ko ang English Proficiency Test Level 2. Noong umuwi kami sa Peru kasama si mama at nakababata kong kapatid, may kumausap sa amin ng English sa airport. Tinanong ako ng nanay ko na 6 years old pa lang ako kung anong sinabi ng tao. Doon ko naisip na gusto ko mag-aral ng English. Noong nasa Peru ako, tinuruan ako ng pinsan ko na mahilig mag-English. Mga grade 2 ako noong panahon na iyon. Pagbalik ko sa Japan, nag-aral pa rin ako ng English mula sa pakikinig ng English na kanta. Kinakausap ako ng Portuguese ng mga Brazilian na kaibigan ko, kaso hindi ko ito naiintindihan kaya nagpaturo ako ng Portuguese sa nanay ko.
Ang cool ng mga taong marunong magsalita ng iba't ibang lingwahe. Excited ako noong pumasok ako sa senior high school. Kaso naisip ko din na mahihirapan din ako. Naisip ko na kailangan kong mag-isip gaya ng isang mature na tao. Sa midterm at finals exam ko ay halos bagsak ang score ko. Ang English lamang ang 95 points. Yung ibang subject ay 20, 30. Palaging negative ang isip ko at pala-absent ako. Sa senior high, bababa ang grades kapag nag-absent. Mga 2 months akong hindi pumasok. Nasa bahay lang ako, nakahiga sa kama. Ang mga teacher ko sa senior high ay nag-aalala para sa akin. Pumunta kami ng nanay ko sa school para makipag-usap. Mas lalo ako nag-alala, mahirap na ito. Pero bilang high school student, ako dapat ang gagawa ng lahat. Support lang ang kayang ibigay ng mga tao sa paligid ko. Kahit ganun ay pala-absent pa din ako. Sinabihan ako ng teacher ko na kapag nag-absent ka ulit sa Monday at Thursday, mag-uulit ka ng first year kaya galingan mo. Doon ako nagising. Araw-araw akong pumapasok at ginalingan ko mag-aral. Kapag hindi umabot sa 90 points yung total ng grades mo sa first at second semester, ay kailangan mo mag-retake ng exam. May isa akong nakuha na 89 ang score kaya nag-retake ako. Ito ay Japanese language. Nagsikap ako mag-aral at nagawa ko makapasa. Ngayon ay second year na ako. Masaya ang pagiging second year. Dahil may experience na ako ng 1 taon, mas nagsikap na ako sa pag-aaral. 3 lang ang bagsak ko. Noong first year, 5 ang kailangan kong i-retake. 3 sa second year at 0 ang goal ko sa third year. Mababait ang teacher sa senior high. Masaya rin magkaroon ng friends. May mga galing sa Indonesia, Peru, Brazil, Japan at Australia. Makukulay ang mga kaklase ko. Sa school, hindi na ako nahihiya at kaya ko na makipag-usap sa lahat. Marami rin akong kaibigan. Pagka-graduate ko ng senior high, gusto ko pumasok sa vocational school ng foreign languages. Hilig ko ang English kaya gusto ko pag-aralan pa ito. Pagkatapos ko ng vocational school, gusto ko maging English teacher or translator. Ang mensahe ko para sa mga elementary at junior high students ay galingan nyo lang. Sa umpisa ay mahirap pero mas mabuting magpatuloy ng dahan-dahan. Nahihirapan pa rin ako sa kanji ngayon at pinag-aaralan ko pa din ito. Maraming salamat po.